Isang nakadidismayang kawalang malay ang patutsada ng mga kritiko ni Senador Marcoleta ang tungkol sa 2,000 pababa na bill sa kuryente na sinabi daw ni Senator Marcoleta na ililibre na sa mga consumer nito. Ulitin po natin, ipinangako raw ni Senador Marcoleta na kapag siya ay nahalal na senador ay malilibre na ang bayad sa kuryente ng mga may bill na 2,000 pababa. Kaya ngayon ay hinahanap na sa kanya kung nasaan na raw ang kanyang ipinangako. May mga vlogger pa sa social media na ang komento ay nang-iinis ba o natural na walang alam sa tunay na issue. Kaya nakatutulig, nakaririndi, masakit sa tenga, pakinggan, walang sense, walang sustansya. Makakomento lang at makagawa ng content na papatulan ng mga kauri nila. May nagsabi pa na budol daw si Marcoleta, nambudol, nakapambudol, sinungaling, ganon. Ganyan ang bulagas ng mga malisyosong ito. For sure ay hindi naman bumoto kay Senador Marcoleta ang mga taong ito. Kumbaga ay walang karapatang mag-demand ng kung ano-ano sa senador dahil hindi naman sila bumoto sa kanya. Sa totoo lang, kagaya ng alam ninyo mga kababayan, ay hinila nila pababa sa survey na walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwentang survey itong si Senador Marcoleta. Gustong ikondisyon ang isip ng mga botante na hindi siya dapat iboto dahil walang ka-chance-chance na manalo. Sayang lang ang boto. Pero hindi ganon ang nangyari kagaya ng alam nyo. Nanalo si Senador Marcoleta. Tapos, de-demand-demand ng kung ano-ano ang mga aswang na ito. Isa pa, sabi nga ng host ng Saganang Mamamayan, ay hindi pa nga nagsisimulang manungkulan ang senador ay bakit hinahanapan na ng kung ano-ano. Common sense. Ang sabi nila, Oo. nung nanalo na, ka-election lang, katatapos lang. Oo. O yung mga may ano dyan, yung Meralco Bill na 2,000. Oo. Puntahan niyo si Senador Marcoleta. Nako, yan na, Siya na oo. daw magbabayad. Gano'n naman ang patutsada. Mukhang maling-mali at Balikan po natin yung issue. Totoo ba na nangako si dating Congressman Marcoleta nung nangangampanya pa siya na kapag nanalo siya bilang senador ay sure na, sigurado na malilibre na ang mga consumer ng Meralco na may 2,000 pababa ang bill. Ewan ko sa inyo, pero wala akong narinig na ganun. At hindi niya pwedeng ipangako ang bagay na yon. Bakit po? Hindi naman siya lang ang bubuo sa Senado, na tipong siya rin ang magde-decide sa bagay na yan. Hindi ganon mga kababayan gaya ng alam ng nakauunawa rin na mga kagaya po ninyo. At tatandaan po natin na hindi siya ang may-ari ng Meralco at ng kung ano-anong kumpanya na lumilikha ng kuryente para ipangako niya ang bagay na yon. Sa Senado naman, kung titingnan po natin, ilang senador ba ang bumubuo sa Senado po natin? 24, di po ba? Hindi pa lahat ng yan ay magkakakampi, magkakalaban pa sa politika at sa paniniwala ang mga yan. 24 yang mga yan na iba't iba ang pananaw at prioridad. Depende sa kung ano ang inaakala nilang higit na makabubuti para sa bayan. Wag lang sanang mangyari kagaya ng ilang pangyayari na hindi ang bayan ang inuna ng ilan dyan, kundi ang sariling kapritsyo sa buhay, sa political leaning, sabi nga, sariling kapakinabangan, sariling interes, at ng mga kakutsaban nila na susundan nyo po sana. Ang natatandaan ko na sinabi ni Congressman Marcoleta nung nangangampanya pa siya, hindi pa siya senador, maging sa interview sa kanya sa Net25 ay ganito: maaaring mailibre na sa pagbabayad ng bill sa kuryente, halimbawa yung sa Meralco, ang mga may bill na 2,000 pababa. Maaari. Pag sinabing maaari,
ay isang posibilidad lamang ito. Hindi sigurado, hindi sure. Para naman sa malisyoso, kagaya ng mga nagwala ng kahangalan sa social media, yung salitang maaari pala para sa kanila ay sure na daw yun. Sus Maria! Kailan pwedeng mangyari na yung mga may monthly bill na 2,000 pababa ay malilibre na sa pagbabayad ng kuryente pag nagkataon? Nagsabi siya ng proposal, suhestyon, ano yon? Kaysa raw magbigay ng kung ano-anong ayuda na sa totoo lamang ay hindi naman napupunta sa dapat mapuntahan ang karamihan ng mga yon, kundi bagkos ay nakukuha ng mga kawatan at mga hudas sa lipunan, mapa-concerned agency man yan o mga LGU o sino mang maitim ang budhi na walang habag sa tunay na nagdarahop at nangangailangan na mga nasa laylayan ng lipunan. Ang sabi niya ay daanin na lang sa ganitong sistema. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito ka kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. May Hindi ba- pagkagalingan din pala. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo naman yun eh, di ba? Yes po, totoo po yun. Hindi ba sinabi ko yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun. Oho. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy, sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente, ay inilibre ko pababa di ba? 2,000. Opo. Aba, nung ma-compute ko, yung total number na mabe-benefit, Oho. hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Oho. Sa Yun, pagka- halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget yung ng target ayuda. ng ayuda, opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Opo. Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? 5 klase yun Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po. Oo. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Kung sinasabi nyo, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Ay, Doon sa totoo. 27 million, ang nabibigyan. O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Dami. Halos yun yung target So, naman. ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Oho. Ito na lang Convert na rito. Ganito na Yun. lang ang gawin natin. At Opo. kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Adi mas matipid pa. Oho. Oh. May malaki ka pang nabawas. Ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Opo. Walang corruption dahil diretso sa kanila Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga Babayaran din sila Totoo. Lilitaw daw batay sa ginawa niyang computation na higit na maraming mamamayan ang makikinabang liban sa higit na makatitipid pa ang gobyerno. Ibig sabihin niyan ay higit na maraming mamamayan na may monthly bill na 2,000 pababa ang makikinabang kaysa sa bilang ng nakikinabang ngayon sa samut-saring ayuda na ipinamimigay ng gobyerno. May nagsabi naman na malaking problema raw ngayon ni Senador Marcoleta kung paano niya tutuparin yung pangako niya. Para sa akin ay wala akong nakikitang magiging problema ni Senador Marcoleta tungkol sa bagay na yan. Unang-una, hindi nga siya nangako, ulitin natin yon. Ang sinabi niya ay suhestyon kung paanong malilibre ang mga may bill sa kuryente ng 2,000 pataas. Pangalawa, kung sakali ang magkakaproblema po ay hindi siya, kundi ang buong Senado. Paano mangyayari yon? Simple lang po kung iisipin. Sa pamamagitan ng isang bill na maaaring i-sponsor ni Senador Marcoleta
na nakalagay doon ang kanyang wisdom at mekanismo tungkol sa kaparehong sistema na sa halip na daanin sa napakaraming ayuda ay daanin na lang sa paglilibre, sa pagbabayad sa kuryente ng mga pamilyang may 2,000 pababa na bayarin sa kuryente. Ang tanong, aaprubahan ba yon ng plenaryo ng Senado? Welcome ba yon sa mga senador? Baka doon tayo at baka doon magkaroon ng problema. Maraming debate at umaatikabong bakbakan ng mga senador na sang-ayon at kontra sa bill ang mangyayari. Papayag at sasang-ayon ang mga senador na maiintindihan ang napakasimple subalit napaka-epektibong sistema na nasa plano ni Senador Marcoleta. Yung aayaw dyan ay yung mga senador na ewan. Abangan nyo na lang kung sino-sino sila. Kaya para matupad ang suhestyon niya ni Senador Marcoleta, ay may panawagan siya sa kanyang mga kapwa senador na manunungkulan sa 20th Congress ng Pilipinas. Asahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung at makatwiran naman yung aking hinahangad. Eh, siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumangayon, ay may papasa namin at may papasa. Pero Ang mahalaga sa tingin ko ay maimungkahi ito ni Senador Marcoleta sa plenaryo sa pamamagitan ng isang bill o anumang dokumento at naniniwala ako na iyon nga ang kanyang gagawin. Kaya maaga siyang nakipag-ugnayan sa ahensya na may kinalaman sa enerhiya para magbigay ng suhestyon at sistema sa kung paano masusolusyonan ang problema ng bansa natin sa napakataas na presyo ng kuryente sa Pilipinas na pinapasa nating lahat, na ang lalong nahihirapan ay majority nga ng mga mamamayang kapos ang kita sa araw-araw. Sino ang unang aalma sa sistemang sinasuggest ni Senador Marcoleta? E di yung mga kurap na dahil sa kaswapangan nila ay hindi nakararating ang tamang ayuda sa mahihirap na totoong nangangailangan nito. Yung nangungurap, yun ang... yun, opo. Yun ang magkukomplain. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Opo. Di ba?